Good day mga kapinta, welcome back. Ngayong araw ang gagawin natin ay maggagayak tayo ng ating mga lamesa. Kung makikita nyo ay napakalaki ng crack nito sa gitna, no? So gagawa natin ng paraan yan mamaya. So ipakikita ko sa inyo sa video natin ito kung ano yung mga ginagawa natin at mga materialis na kailangan natin para makapag-varnish tayo. So kung makikita nyo mga kapinta, no, yung mga lamesa natin dito ay super lalaki. So medyo mahirap yung paggagayak na gagawin natin dito. Pakikita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa natin bago natin ito binabarnisan. So standby lang kayo dyan mga kapinta, no. Pero syempre, ang una natin gagawin ay i-check muna natin yung wood o yung kahoy na babarnisan natin. Titingnan natin yung kondisyon nito, no? At dyan tayo babase sa mga materialis na gagamitin natin. Lalong-lalo na yung ating mga liha. Kung malinis yung pagkakayari ng ating kahoy, maaari tayo magsimula sa lihang number 60. Sundan natin ito ng number 80 at 100. At kung hindi naman maayos yung pagkakagayak ng ating kahoy, pwede tayong gumamit ng ating number 36. Sisimulan natin ito sa magaspang na liha hanggang sa papataas yung number. 36, 60, 80, 100, 120. So yan yung una natin gagawin, titingnan natin yung kondisyon ng ating kahoy. So bali matapos natin yung paunang hasa, maggagayak tayo ng ating A and B, yung ating Epoxy Pioneer Part A and Part B. Ang paggagayak nito ay simple lang, kung gaano lang karami yung part A, gano'n lang din karami yung ating part B. So ihahalo lang natin ito mabuti bago natin ito i-apply. Matapos nating matimpla yung ating epoxy A and B, bubuhos lang natin ito sa malaking crack o sira ng ating lamesa. At maghihintay lang tayo dito ng 8 oras hanggang 12 oras bago ito tuluyang matuyo. Kung makakapaghintay tayo ng isang buong araw, mas maganda dahil mas titigas ng husto yung ating epoxy A and B. So ayan, matapos natin yung malagyan ng ating epoxy A and B, maghintay lang tayo dito ng hanggang isang buong araw bago natin ito pwedeng lihain o gamitan ng papel dilia o sandpaper number 60 o 80. So kung mapapansin nyo, nilagyan natin ng body filler yung ilalim ng ating lamesa nang sa ganun ito yung magsisilbing salo ng ating ibubuhos na epoxy A and B para hindi siya tumapon sa ilalim. So makalipas na nga yung isang buong araw, hahasain na natin ito gamit yung ating number 80, itong buong lamesa. So yung ginamit natin panghasa kanina ay number 60. So susundan natin siya ng number 80. So kung makikita nyo, natapos na natin itong hasain ng number 80, makikita nyo yung malalim na parte ng ating nilagyan ng epoxy. So lilinisin natin yan at bubuhusan natin yan ulit ng panibagong epoxy A and B hanggang sa mapuno yan, ano, mga kapinta. So i-final na natin yung paghahasa mga kapinta, no? Hasain na natin yung buong lamesa gamit yung ating number 80. So bali matapos natin yung mahasa, linisin lang natin itong maigi, siguraduhin na walang kahit na anong dumi o alikabok sa ibabaw ng ating lamesa. At babatakan natin ito o mamasilyahan natin ito gamit yung ating Sure-Tite o Spare-Tite wood putty. Ang pagtitimpla ng ating wood putty ay 1:1. Kung gaano karami yung nilagay yung putty, ganun lang din karami yung ilalagay yung patching compound. For example, 1 liter wood putty, 1 liter patching compound din ang ating ihahalo. At lulusawin lang natin ito ng ating acrylic thinner
o di kaya ay lacquer thinner. Maaari din natin itong haluan ng ating oil tinting color, burnt umber, upang lumapit yung kulay ng ating masilya dito sa kulay ng ating kahoy. So bali matapos natin yung mamasilyahan o mabatakan ng hanggang 2 beses, hahasain na natin ito gamit yung ating sander machine ng number 120. Ang paghahasa natin dito ay iaayon natin sa haspe ng ating kahoy. Ito mga kapinta, importante ito. Dapat kung saan papunta yung haspe ng ating kahoy, doon din papunta yung hasa ng ating sander machine. Nang sa ganun ay hindi siya magkaroon ng salungat na pagliliha. Hindi magiging maganda yung resulta ng ating pagbabarnis kapag may mga salungat na liha. Gaya nito. At matapos natin mahasa itong ating lamesa, siguraduhin lang natin na malinis ito at walang kahit na anong dumi o alikabok sa ibabaw ng ating lamesa bago tayo magpahid ng napili nating wood stain. So bali ang gagamitin nating wood stain dito ay magtitimpla lang tayo gamit yung ating paint thinner at mga oil tinting color. So dito mga kapinta, meron tayong paint thinner at 2 oil tinting color. Ang unang oil tinting color natin ay burnt umber at yung isa ay lamp black. So itong 2 oil tinting color lang ang gagamitin natin para makagawa tayo ng wood stain na gagamitin natin sa ating lamesa. Ang ratio natin sa mga oil tinting color mga kapinta, tansyahan lang, depende sa pangangailangan mo. So para sa mga baguhan, para mas madali nila maintindihan, for example sa 1 litrong paint thinner, 1/4 liter lang na oil tinting color ang inyong ilalagay. Pero depende pa rin yan mga kapinta, kung meron kayong kinukuhang kulay o di kaya ay may ginagaya kayong kulay, depende pa rin sa dami na magagamit yung mga oil tinting color. So sa paggamit ng mga oil tinting color, wag natin sosobrahan. Lagi lang tayo magsisimula sa paunti-unti dahil hindi magiging maganda yung resulta kapag sobrang dami ng mga oil tinting color na ilalagay natin dito sa ating paint thinner. At minsan nagkakaroon din to ng chemical reaction kapag ini-sprayan na natin ng ating lacquer sealer. So ayan mga kapinta, tapos na tayo magtimpla ng ating wood stain. Kung mapapansin nyo, hindi natin naubos yung ating mga oil tinting color at halos 1 galon yung ating paint thinner. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, depende sa pangangailangan nyo at depende kung anong kulay yung kukunin nyo. Bali yung tinimpla nating wood stain ay tinabangan lang natin o konti lang yung ating ginamit na oil tinting color. Sa kadahilan ng hindi naman tayo nag first coating dito sa ating lamesa, so mas mabilis siya magpe-penetrate dito sa ating kahoy kapag sinobrahan o dinamihan natin yung ating oil wood stain. Ang magiging resulta nito ay magkakaroon nito ng hindi pantay-pantay na pagpahid ng ating wood stain. So kaya tinabangan lang natin yung ating wood stain nang sa ganun ay mas madali natin siya mapupunasan. Hindi siya kaagad magpe-penetrate ng husto dito sa ating kahoy. Advice ko lang mga kapintano, kapag hindi tayo nakapagpahid ng ating lacquer sanding sealer sa ating mga ginagawa, siguraduhin lang natin na kapag tapos nating maipahid yung ating wood stain, punasan lang natin ito kaagad ng malinis na basahan na sa ganun ay hindi siya mag-penetrate ng husto dito sa ating kahoy dahil wala nga itong sealer mga kapinta. So mas mabilis siyang sisipsipin ng ating kahoy. Kaya napaka-importante na sundan kaagad natin ito ng malinis na basahan. At matapos nga natin itong maipahid at nakapag-apply na tayo ng ating wood stain, maghihintay lang tayo dito ng 1 hanggang 2 oras bago natin ito maaaring sprayan o applyan ng ating lacquer sanding sealer. Siguraduhin lang nating matuyo ng husto yung ating wood stain bago tayo mag-apply ng ating lacquer sanding sealer. Nang sa ganun ay wala tayong maging problema sa ating mga ginagawa. Mag-a-apply tayo ng 1 hanggang 3 patong, depende sa kailangan ng ating kahoy. Hanggat maaari 5 beses natin ito a-applyan.
So ang gagawin naman natin dito mga kapinta ay magagayak tayo ng ating lacquer sanding sealer. Gaya nga sa mga sinabi ko sa inyo sa mga nakaraan nating video, ang ratio natin sa ating lacquer sanding sealer ay 70-30. 70% ng ating lacquer sanding sealer, 25 to 30% ng ating acrylic thinner. Halimbawa sa 1 litrong lacquer sanding sealer, ang katumbas nito ay 1/4 liter ng ating acrylic thinner. So ganun lang kasimple yung pagtitimpla ng ating lacquer sanding sealer mga kapinta, no? So gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mag-a-apply tayo dito ng 1 hanggang 3 patong. Hanggat maaari 5 beses natin ito applyan dahil yung ating kahoy ay dry na dry mga kapinta, no? So wala pang na-i-apply dito kahit na ano. Sa madaling salita, basal ito mga kapinta. Kasalukuyan tayo nagpopondo ng ating sealer. So asahan na natin yung 1 hanggang 3 patong ay sisipsipin lang ng ating kahoy. At maghihintay lang tayo ng 15 hanggang 25 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating sealer. At pararaanan natin ito ng papel de lija o sandpaper number 240 bago tayo mag-apply ulit ng ating sanding sealer. So ayan mga kapinta, kung makikita nyo dito sa video natin ay naka-4 na patong na tayo. So ang ginagawa natin dito ay naghihintay na lang tayo matuyo, at yung banda ron sa isa doon, nauna natin yung sprayan, so tuyo na yon. Pinararaanan natin yan ng bule o yung sanding sealer. Inilalagay natin sa basahan at ipinupunas natin yan dyan. So bali yung pagbubule, sa mga hindi nakakaalam, ito yung mga sinaunang pamamaraan ng pagbabarnis, ano. So cotton na basahan yung gamit natin dito at sinasawsaw natin ito sa sanding sealer, yung pinang-spray natin kanina, at saka natin ito ipinupunas dito. So bali sa paggawa nito ay medyo mahirap din. So kailangan kabisado mo rin yung pag-apply ng ating pambuli, at sa ganun ay hindi masira yung ating ginagawa. So meron akong particular na video para dyan, so bisitahin nyo na lang mga kapinta. So yun mga kapinta, ganun lang yung ginawa natin sa paggagayak ng ating mga lamesa, no? So bubulihin natin yan lahat at itatop coat na natin yan. So bali hanggang dito na lang yung video natin mga kapinta, no? Sana may natutunan kayong bago. At kung bago ka lang naman dito sa aking channel, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe kung andito ka sa YouTube channel ko. At kung andito ka naman sa aking FB page, huwag mo kakalimutan na mag-follow, like, and share.